totoo ang May tuturing na bagong bayani ang mga OFW o Overseas Filipino Workers dahil sa mga dolyar na pinapasok nila sa bansa. Bukod sa kanilang kasipagan sa mga pinapasukan abroad, isang sakripisyo para sa kanila ang mawalay ng mahabang panahon sa pamilya. Maitaguyod lamang ang kinabukasan ng mga minamahal. Tulad ni Edgar, isang OFW mula sa Saudi Arabia na namasukan bilang isang barista simula 1998. Sa kanyang pag-uwi dito lamang nakaraang Pasko, taglay niya ang pananabik na muling makita at makapiling ang pinakamamahal na asawa at anak. Pag pauwi po ako, bibili na ako pa unti-unti, ma'am, para kasi mahirap pag-isahan ng piliin. So si Giancarlo, pinilahan ko ng mga laruan niya. Ito naman si Marilyn. Sabi niya, huwag ko daw kakalimutan yung chocolate ko. Saka yung pagdating daw namin. So, ipasal ko raw sila sa simbahan. Subalit tila pinagtakluban siya ng langit at lupa. Dalang masaya niyang pag-uwi noong Pasko ay nauwi sa pighati. Sa airport niya napag-alaman ang mapait na sinapit ng kanyang mag-ina. Si Marilyn na kanyang asawa at anak na si John Carl ay kabilang sa mga nahagip nang rumaragas ang truck sa Antipolo noong December 22. Dead on arrival sa ospital ang kanyang asawa, samantalang isinugod sa paggamutan ng kanyang nag-iisang anak. 3 days before na pauwi ako, di ko na sila makontak. Talagang yung CP niya. Doon, kinabahan na po ako doon. Hanggang ngayon, abot-abot ang kanyang panalangin na naway matanggap ang sinapit ng kanyang mag-ina. Dalangin din niya yung hustisya para sa iba pang biktima. Hindi naman namin ginusto to. Dapat yung sumayari ng kumpanya, tumulong sila sa mga gastusin. Patuloy na nilalabanan ni Edgar ang kalungkutan. Umaasa rin siya sa mabilis na paggaling ng kanyang anak sa pagsapit ng bagong taon. At kung mabibigyan daw siya ng pagkakataong makausap ang yumaong asawa, ang mensahe niya, sabi ko lang kay Marilyn, bakit di na niya hinintay pag-uwi ko? Kasi usapan naman namin nga. Sabi ko, pagdating ko, magsisimba kami sa Antipolo, sabay, pakakainin ko sila sa labas. At sa diwa ng serbisyong totoo, minabuti ng unang hirit na magbigay ng konting tulong kay Edgar at sa kanyang nagpapagaling na anak. Isang sari-sari store package at ilang kasangkapan sa bahay ang ating inihandog na maaring magpabago sa takbo ng buhay nilang mag-ama. Hindi ko po expect. Ganito po, check po ako sa may laman ho pala sa loob na para sa amin. Kaya po, salamat po. Sa darating na bagong taon, danalangin namin sa unang hirit ang pagbangon ni Edgar mula sa sinapit na kapighatian. Naway patuloy siyang kumapit sa Panginoon at huwag mawala ng pag-asa dahil hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga taong naniniwala sa Kanya. Alright. At ito naman, Happy New Year po sa inyo mga kapuso. At ito po, pakinggan natin ang sinasabing pinakaligtas na paputok, ang APIR o Aksyon Paputok Injury Reduction CD. Ayun, parang totoo. Wow! Parang totoo. Wow! Ang galing na! Sa birthday ni Audrey. Yes, Audrey! Happy birthday! Happy birthday, Audrey! At muli paalala namin, salubungin natin ng ligtas sa ligtas na paraan ng bagong taon para magkaroon tayo ng masaya at masaganang 2012. Yeah. See you next year! Dito lang sa Unang Hirit! Ano yun? Thank you, Yvonne! Ang ganda lang! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug